Sa isang maliit na bayan sa tabi ng dagat, nakatira si Meldy, kasama ang kanyang pamilya sa isang simpleng bahay na gawa sa kawayan at bawid. Ang bahay ay matatagpuan sa isang maliit na baryo, malapit sa isang magandang baybayin na nagbibigay ng sariwang hangin at mga sariwang huli ng isda. Ito ay may 2 silid na pinagsasaluhan ng 4 na magkakapatid. Ang bubong ay may ilang butas. Kaya't kung umuulan, tumutulo ang tubig sa loob ng bahay na nagiging dahilan ng pagkabasa ng kanilang mga gamit. Ngunit hindi naging hadlang ang kondisyon na iyon upang hindi sila maging masaya. Mahirap man ang kanilang katayuan, ay puno naman sila ng pagmamahalan. Si Meldy, isang dalaga na may natural na kagandahan dahil sa maliliit na mata nito na kumikinang sa tuwing siya ay tumatawa. Siya ang panganay sa 4 na magkakapatid. Siya ay may 2 nakababatang kapatid na lalaki na sina Mark at Ethan at isang nakababatang kapatid na babae na walang iba kung hindi si Claire. Bagamat mahirap ang kanilang buhay, nananatili siyang positibo at nagsisilbing inspirasyon sa kanyang pamilya. Si Melanie naman na kanyang ina ay nagtatrabaho bilang kasambahay sa isang mayamang pamilya sa bayan. Samantalang si Randy naman na kanyang ama ay isang construction worker na nagsisikap na maghanap buhay para sa kanilang pamilya. Kung minsan, ay wala pang trabaho ang mga ito dahil wala naman silang kontrata sa mga ito. Tinatawag lamang sila kapag may bakante at ipinapagawa. "Kaya ko to, para sa pamilya," anang ni Meldy habang nakatayo sa may gilid ng kanilang bahay. Kumuha siya ng ilang labada sa kanilang kapitbahay upang kumita at makatulong rin sa kanyang mga magulang. Hindi siya nakapagkolehiyo dahil sa kakulangan sa pera. Ngunit ginagawa naman niya ang lahat upang makatulong sa kanyang pamilya. Sa kabila ng kanilang hirap, puno ng pagmamahal at pagkakaisa ang kanilang pamilya. Lagi silang nagtutulungan at nagbibigay ng suporta sa isa't isa. "Meldy, anak," boses na mula sa likuran niya. "Nakabili ako ng mga murang gulay at konting isda sa palengke. Mabuti na lamang at mabait si Aling Minerva. Tapos ka na ba riyan? Halika, tulungan mo akong maganda ng pagkain." "Opo ma, sandali na lamang po ito. Patapos na po ako. Susunod po ako riyan. Maya-maya po. Saglit lang po ha." Tugon niya sa kanyang ina na kakarating pa lamang mula sa trabaho. Mabilis niyang tinapos ang pagbabanlaw ng mga damit. Sa kanya iyon isinampay sa likod bahay. Pagkatapos, ay pumasok na nga siya sa loob upang tulungan ang kanyang ina sa kusina. Si Meldy ay may malaking pagmamahal para sa kanyang pamilya. Gusto niyang makatulong sa mga ito sa kahit na maliit na paraan man lamang. Bilang panganay na anak, ay meron rin siyang responsibilidad sa mga ito. Kaya naman kahit napapagod siya, ay mas pinipili niyang tahimik na indahin iyon at maging positibo dahil alam niya na mas nahihirapan kesa sa kanya ang kanyang mga magulang. Laganap na ang dilim sa paligid at mahimbing nang natutulog ang lahat. Pero gising na gising pa rin si Meldy na nakaupo lamang sa maliit nilang balkonahe habang nakatanaw sa malawak na karagatan. "Sana ay magkaroon ako ng magandang trabaho para mas makatulong pa ako sa aking pamilya," bulong niya saka tumingala sa langit. "Pakiusap po, Panginoon. Dinggin niyo po nawa ang aking panalangin." Si Meldy ay may pangarap na magkaroon ng magandang trabaho. Ngunit dahil high school lamang ang kanyang natapos, ay walang maayos na trabaho ang tumatanggap sa kanya. Nagtiyaga na lamang siya sa pagkuha ng mga labada at pagpasok bilang extra sa isang karinderya bilang isang serbidora. Kung minsan, ay sumasama siya sa kanyang ina sa trabaho nito kapag naghahanap pa ng makakatulong ang amo nito. Lahat ng bakante ng trabaho at oportunidad ay kanyang pinapasukan dahil mas mahalaga sa kanya ang kumita at makatulong sa kanyang pamilya. Sa kabila ng mga rejections at mga negatibong mga komento na natatanggap niya sa kanyang mga pinag-a-apply na trabaho, ay hindi pa rin siya umihinto sa pagbabakasakali at pagpapasa ng kanyang resume. Hanggang isang araw ay narinig niyang nag-uusap ang kanyang mga magulang nang isang hapong dumating siya mula sa bayan. "Melanie, wala na tayong pagkain. Paano natin papakainin ang mga bata?" Mahinahong saad ng kanyang ama. "Randy,
Umutang na lang tayo kay Aling Nena sa tindahan. Babayaran natin pagkasweldo ko. Tugon naman ng kanyang ina sa asawa. Napahinga naman siya ng malalim habang pilit na nilalabanan ng lungkot at sakit na namumuo sa kanyang dibdib. Hindi niya kayang makita na nahihirapan ng kanyang mga magulang. Mas lalo tuloy siyang naging desperada na magkatrabaho. Mama, Papa, nandito na po ako. May dala po akong pagkain. Anunsyo niya nang pumasok siya sa loob na para bang kakarating lamang niya at hindi narinig ang pag-uusap ng dalawa. Mabuti na lamang at may natira pang pera sa kanya. Nakabili siya ng ilang tinapay at kaunting pansit sa karinderya na nadaanan niya nang siya'y pauwi na. Pasalubong sana niya iyon sa kanyang mga kapatid at hindi naman niya inaasahan na wala pa silang pagkain. Salamat anak. Kamusta ang pag-a-apply mo? Tanong na Randy. Nagsimula naman ng maghain sa lamesa si Meldy ng mga pagkain na dala niya. Okay lang naman po pa. Aniya, sa kanya tinawag ang mga kapatid upang kumain na. Yung anak ng amo ko ay naghahanap ng ilang taon sa bagong bukas nilang resort, anak. Ipapakilala kita bukas. Subukan lang natin. Wala namang masama na sumubok eh. Anang ng ina niya na nagtitimpla ng kape. Tumango naman siya. Sige po ma, sasama po ako sa inyo bukas. Huwag kang kabahan anak. Magpakatotoo ka lamang ha. Alam kong may trabaho na nakalaan para sa'yo. Magtiwala ka lamang sa may kapal. At huwag na huwag mawawalan ng pag-asa. Dagdag naman ng kanyang ama. Tango lamang ang kanyang itinugon dito. Dahil hindi na niya alam kung ano ang kanyang isasagot. Pagod na siya. At kaunting bato pa sa kanya ng problema ay alam niyang susuko na siya. Pero nang makita niya ang paghihirap ng kanyang pamilya at nang maramdaman ang paniniwala ng mga ito sa kanya, ay wala siyang ibang pinagpilian kung hindi ang magpakatatag. Kinabukasan, ay maagang nagising si Meldy upang sumama sa kanyang ina sa pagpasok nito sa pinapasukang trabaho. Magkasama silang bumiyahe papunta sa bayan bitbit ang kanyang lakas ng loob at pati na rin mga papeles. Hindi naman nagtagal ang kanilang biyahe dahil ilang minuto lamang ay nakarating na sila sa malaking bahay ng amo ng kanyang ina. Magandang umaga po. Ito po ang aking anak, si Meldy. Siya po ang sinasabi ko po sa inyo na baka mabigyan niyo po ng trabaho sa resort. Alang ni Melanie nang makapasok na sila sa loob. Ilang taon lamang ang tanda sa kanya ng babae na anak ng amo ng kanyang ina. Maganda ito at napakasophistikada kung manalita at kumilos. Nahihiyaman ay naglakas loob na siyang kunin ng pagkakataon na iyon. Kaya naman nakipagkamay siya sa babae habang nagpapakilala, sabay abot ng kanyang papeles. Iniwanan na sila ng kanyang ina upang makapag-usap sila ng maayos. Doon ay may ilang mga katanungan na tinanong sa kanya ang babae na buong puso at kumpiyansa naman niyang sinagot. Hindi pa alam ni Meldy kung tanggap siya dahil walang sinabi sa kanya ang babae na si Rina. Nang magpaalam ito na aalis at iiwan siya sa may bandang garden na mag-isa. Inalo naman siya ng kanyang ina at sinabing umuwi na muna siya at ito na raw ang bahalang mag-follow up sa babae patungkol sa kanyang pag-apply. Kaya naman bagsak ang kanyang mga balikat na umuwi sa kanilang munting tahanan. Kamusta ate? Bakit parang malungkot ka? Hindi ba naging maayos ang pag-a-apply mo? Bungad na tanong ng kanyang kapatid na bunsong babae na si Claire. Napailing naman siya sabay ngiti. Maayos naman bunso. Pagod lang si ate. Kumain ka na ng kamote ate. Nagkukay sina Kuya Ethan at Kuya Mark ng kamote kanina. Nilaga nila upang makain natin. Dagdag naman ng paslit. Tumango naman siya saka siya sumama sa kapatid papunta sa kusina. Naabutan naman niya doon ang dalawa niyang kapatid na kumakain ng nilagang kamote. Binati siya ng mga ito at nagtanong din patungkol sa pag-a-apply niya ng trabaho. Ngiti lang naman ang itinugon niya. Sa kanya iniba ang usapan at sinaluhan ng mga ito sa pagkain. Napapahinga ng malalim si Meldy habang naglalakad siya papunta sa tindahan ni Aling Nena. Uutang kasi siya ng bigas at pang-ulam nila dahil hindi naman sapat ang kamote na nahukay ng kanyang mga kapatid upang panghapunan nila. Naglakas loob na lamang siya na mangutang kaysa naman wala silang makain. Aling Nena, pasensya na po pero maaari po bang makautang muna ng 5 kilong bigas at 3 sardinas at kahit kalahating tray lang po ng itlog?
Anang niya nang makarating sa harapan ng tindahan ng matandang balo. Nako naman, Melty. Anak, ang haba na ng listahan niyo dito. Kailan niyo babayaran ang utang niyo? Balik naman ni Aling Nena na nakakunot na ang noo at masamang nakatingin sa kanya. Napalunok naman siya ng sariling laway sa kapilit ng umiti. Pasensya na po, Aling Nena. Magbabayad po kami pagkasweldo po ni Mama at Papa. Hay nako, Melty. Alam mo naman na mahirap rin ang buhay ko. Pero sige na, bibigyan kita. Pero aasahan ko yung sinabi mo ha. Kailangan niyo nang mabayaran ang mga utang niyo rito. Napabuntong hininga na lamang na anas ng matandang babae. Tumango naman siya rito. Opo, Aling Nena. Salamat po. Habang naglalakad pa uwi si Meldy, hindi niya maiwasang mag-alala. Alam kasi niya na maliit lamang ang sinahod ng kanyang mga magulang. Kaya naman tiyak niyang hindi sasapat iyon sa pambayad utang sa panggastos nila sa bahay. Napahinga siya ng malalim at akmang liliko na sa iskinita nang may marinig na boses na tumatawag sa kanya. Melty! Diyos ko po, anak! Napahinto siya nang marinig ang boses ng kanyang ina. Humahangos ito na tumatakbo papalapit sa kanya, kaya naman sinalubong niya ito. Binaba niya ang mga supot na bitbit niya. Sa kanya dinaluan si Melanie na naghahabol pa ng hininga. May problema po ba, Ma? Nag-aalalang tanong niya. Umiling naman ang ina niya sa ito malawak ng umiti. Pasado ka, anak. Nagustuhan ka ni Rina, anak. Magsisimula ka na sa resort bukas na bukas din. Nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa narinig. Totoo pa, Ma? Oo, anak. Sa wakas ay natanggap ka na rin sa trabaho. Nagbunga na ang lahat ng paghihirap mo, Meldy. Tugon ng ginang. Hindi naman makapaniwalang napangiti siya habang mangiyak-ngiyak nang niyakap niya ang kanyang ina. Patutulungan ko na po kayo, Ma. May aahon ko na po ang pamilya natin sa hirap. Ilang minuto silang nagkayakapan doon sa may daan hanggang sa abutan sila doon ni Randy na nagtatakang lumapit sa kanila. Pero nang may balita nila sa ama niya ang magandang balita, ay nakiyakap na rin ito. Isa lang rin ang naging reaksyon ng kanyang mga kapatid nang sabihin niya sa mga ito ang balita. Binati siya ng 3 at binigyan na rin siya ng mainit na yakap. Natanggap siya sa trabaho bilang receptionist sa isang resort na malapit sa kanilang bayan. Sa kabila ng kanyang kawalan ng edukasyon, ang kanyang angking kagandahan at magiliw na pakikitungo sa tao ang nagbigay sa kanya ng pagkakataong ito. Magsisikap ako para sa pamilya. Aniya habang nakangiti at nakatingala muli sa kalangitan. Salamat po, Panginoon. Sa kanyang puso, alam niyang hindi madali ang kanyang tatahakin. Ngunit determinado siyang magtagumpay at makatulong sa kanyang mga magulang. Kinabukasan, ay sinuot niya ang pinakamaganda niyang blusa at pantalon. Nag-ayos rin siya ng sarili at makailang ulit na nag-ensayo sa harap ng salamin. Bilang suporta naman ng kanyang pamilya, ay pinabaunan siya ng pagkain ng kanyang ina at inihatid rin siya sa resort ng kanyang ama. Baon niya ang lahat ng kanyang lakas ng loob. Taas noo siyang pumasok sa resort. Dumating ang isang linggo ng tag-init at ang resort na pinagtatrabaho ni Meldy ay puno ng mga bisita. Sa kanyang unang araw bilang receptionist, puno siya ng pananabik at kaba. Sa mga oras ng kanyang trabaho, napansin niya ang isang banyagang lalaki na naglalakad papunta sa reception. Siya ay may katangkaran, may magandang ngiti, at ang kanyang mga mata ay tila nagliliwanag sa ilalim ng araw. Hi, are you the receptionist? I'm Julio. Anang nito, halatang halata ang pagiging banyaga sa pananalita. Yes, sir. Welcome to our resort. I'm Meldy Karandang, the receptionist. Tugon naman niya habang nilalabanan ang kaba na namumuo sa kanyang dibdib. Hindi man siya nakapag-aral ng kolehiyo, ay marunong pa rin naman siyang makaintindi at makapagsalita ng wikang Ingles. Hindi lamang siya sanay sa paggamit nito. Kaya naman kinakabahan siya sa tuwing may mga banyaga na bibisita sa resort. Mabilis na nahulog si Julio kay Meldy dahil sa kanyang kagandahan at magiliw na pakikitungo. Madalas siyang bumalik sa reception area upang makipag-usap sa kanya. At sa bawat pagbisita niya, unti-unting nababawasan ang kaba ni Meldy. Hindi na rin siya nahihirapan pa sa pagsasalita ng wikang Ingles dahil nakakaintindi naman ng Tagalog ang binata
ngunit hindi lamang ito marunong magsalita nito. Isang Filipina ang ina ng binata at tinuruan daw siya nito ng wikang Tagalog. Lumaki si Julio sa bansang Amerika, kaya naman mas lamang ang wikang Ingles at ang dugong banyaga nito. Meldy, do you have any recommendations for places to visit around here? Alang ng binata. Tumango naman siya rito. Marami po. May mga gandang beaches at mga local restaurants. Gusto niyo bang makita ang sunset sa Baywalk? Ang ganda po roon. Absolutely. I love the sunsets. Would you like to join me? It would be nice to have some company. Saad nito habang inaayos ang buhagag na buhok gamit ang mga daliri nito. Napatango naman siya, ngunit mabilis na napailing rin. Sige po. Pero sa beach lang po. Saka sandali lang sana tayo roon dahil tapos na ang ship ko at kailangan ko na pong umuwi. Habang nag-uusap sila, lalong lumalalim ang kanilang koneksyon. Nakikita ni Meldy ang kabaitan at pagiging magalang ni Julio. At hindi niya maiwasang mapangiti sa bawat biro at kwento nito. You know, I traveled to many places, but this is my first time in the Philippines. What do you love most about your country? Tanong ng binata habang naglalakad silang dalawa sa tabing dagat. Napangiti naman siya. Maraming bagay, pero ang pinakamahal ko ay ang mga tao at ang mga tanawin. Ang mga beaches dito ay talagang kahanga-hanga. I can see that, and you make it even more special with your smile. Saad nito na nagpatigil sa kanya. Hindi naman siya nakasagot pa dito dahil sa pinangunahan na siya ng hiya. Habang nag-uusap sila, nagdesisyon si Meldy na ipakita kay Julio ang mga lokal na pasyalan para maiba na rin ang mga paksa ng kanilang usapan. Isang araw, nagbigay siya ng impormasyon patungkol sa isang lokal na festival na gaganapin sa susunod na linggo. Julio, meron tayong festival sa bayan sa susunod na linggo. Nariyan ang mga pagkain, mga sayaw, at mga paliksahan. Gusto mo bang sumama? Tanong niya. Mabilis naman na tumango ang binata sa kanya. Sounds like a plan. I'd love to experience that with you. Nang bumalik si Julio sa kanyang kwarto, ay nagpaalam na rin siya para umuwi. Hindi maalis ni Meldy ang ngiti ng kanyang mukha. Parang may kakaibang damdamin na bumabalot sa kanyang puso. Nagdesisyon siyang ipagpatuloy ang pakikipag-ugnayan kay Julio. Kahit na alam niyang may mga tao sa kanilang bayan na hindi tatanggap sa kanilang relasyon. Sa mga sumunod na araw, patuloy na bumisita si Julio sa reception area. Madalas silang nag-uusap patungkol sa kanilang mga pangarap at aspirasyon. Ibinahagi ni Meldy ang kanyang mga pangarap na makapag-aral muli at makatulong sa kanyang pamilya. Habang si Julio naman ay nagkwento ng patungkol sa kanyang mga plano sa buhay. Meldy, what's your dream? If you could do anything, what would it be? Tanong ng binata. Baka sa gwapo nitong mukha ang kuryosidad. Sandali naman siyang napaisip habang napatingala at hindi sinasadyang napatitig sa binata. Mabilis naman siyang napaiwas ng tingin, sabay tikim. Gusto ko sanang makapag-aral ng nursing, pero sa ngayon, mas importante ang makatulong sa pamilya ko. That's very admirable. You are doing great already. Maybe one day, I can help you achieve that dream. Sad naman ito na ikinagulat niya. Habang lumalalim ang kanilang pagkakaibigan, unti-unting nagiging mas komportable si Meldy kay Julio. Laging nagiging masaya ang kanilang mga pag-uusap at tila hindi niya naramdam ang distansya sa pagitan ng kanilang kultura. Hanggang sa isang hapon, nagpasya si Julio na dalhin si Meldy sa isang espesyal na dinner sa beach. Meldy, can I take you out for dinner? Just the two of us. Tanong ni Julio na nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Sige, pero mamaya pa pagkatapos ng ship ko. Nauutal naman niyang tugon. Tumango naman ang binata sa kanya. Sure, I will wait. Sa mga nagdaang araw, ay palagi nga siyang hinihintay ng binata hanggang sa matapos ang oras ng kanyang trabaho. Naiintindihan nito na hindi niya maaaring iwanan ang trabaho dahil baka matanggal siya dito. Bukod doon, ay naikwento niya na rin dito ang kanyang sitwasyon at alam na nito kung gaano kahalaga ang trabaho niyang iyon sa kanya, lalo na sa kanyang pamilya. Kaya naman hanga siya sa pasensya nito at sa abilidad nitong maghintay.
Dinala nga siya ng binata sa isang restaurant sa may tabing dagat. Nasa loob pa rin iyon ng resort, kaya naman wala siyang pagtutol roon. Mula doon ay tanaw na tanaw nila ang marahang paglubog ng araw at ang payapang karagatan. Umorder din si Julio ng masarap na pagkain na noon pa lamang niya matitikman. You know, this is so beautiful. But it's even more beautiful because I'm here with you. Ani nito. Pakaramdam niya ay may kung anong humaplos sa kanyang puso nang marinig iyon. Napangiti naman siya. Salamat. Ikaw rin. Nakakaaliw at masarap kang kasama. Sa kanilang pag-uusap, napagtanto ni Meldy na ang kanilang pagkakaibigan ay unti-unting nagiging higit pa kaysa doon. Ngunit sa likod ng kanyang saya, may isang takot na bumabalot kay Meldy. Ang takot sa mga chismis at panghusga ng kanilang komunidad. Kaya't habang naglalakad sila sa ilalim ng mga bituin, nagdesisyon siyang buksan ang kanyang puso kay Julio. Mas mabuti nang maging handa siya at upang malaman na rin niya kung ano ang rason ng binata sa mga pinapamalas nitong mga kakaibang kilos. Huminga siya ng malalim, saka siya uminto sa paglalakad. Julio, natatakot ako. Natatakot ako sa mga sasabihin ng ibang tao patungkol sa atin. Meldy, don't worry about them. What matters is how we feel about each other. I care about you, and that is all that matters. Tugon naman ng binata, na mas nagpalalim pa ng gatla sa kanyang noo, at nagpadagdag pa ng katanungan sa kanyang isipan. Ngunit para bang may kakaibang mahika na umihip sa kanya, dahil mabilis na binago ng mga salitang iyon ang nararamdaman niya. Unti-unting nawala ang takot niya. Sa mga sumunod na araw, patuloy na nagkikita sina Meldy at Julio. Ang kanilang mga pag-uusap ay naging mas malalim at ang mga sandaling kanilang ginugugol sa beach ay puno ng mga tawanan at ngiti. Habang lumilipas ang mga araw ng tag-init, unti-unting umusbong ang isang espesyal na damdamin sa pagitan nila. Isang hapon, nagpasya si Julio na dalhin si Meldy sa isang picnic sa tabi ng dagat. Nagdala siya ng mga paborito nilang pagkain at inumin. At ang kanilang picnic ay naging isang espesyal na okasyon. Meldy, I'm so glad we're doing this. It feels like a dream. May nahon at puno ng emosyong anang ni Julio. Napatango naman siya. Oo nga. Alam mo, ngayon ko lang naranasan ang mga ito. Kung hindi dahil sa'yo, ay baka hinayaan ko na lamang na malulong sa pagtatrabaho ang sarili ko. Masaya akong nakilala kita. Habang sila ay nag-uusap at nagkakasiyahan sa ilalim ng lumulubog na araw, hindi maiwasang mapansin ni Meldy ang mga mata ni Julio na punong-puno ng paghanga sa kanya. Ang kanyang mga ngiti ay tila naglalabas ng liwanag na nagbibigay ng init sa puso ni Meldy. You know, I've never met anyone like you. You're so genuine, and I admire that about you. Biglang saad nito na ikinatigil niya. Mabilis naman siyang napaiwas ng tingin. Salamat. Ikaw rin. Ang sarap mong kasama at kausap. Akala ko dati ay mahihirapan akong makitungo sa mga banyaga. Pero inalis mo ang agam-agam na iyon. Habang nag-uusap sila, nagpasya si Julio na ilabas ang isang espesyal na regalo mula sa kanyang bag. Kinuha niya ang isang maliit na kahon. Meldy, I know this is just a small token, but I want you to have it. Bumukas si Meldy ng dahan-dahan sa kahon at nakita ang isang simple ngunit magandang kwintas na may pendant na hugis puso. Wow! Ang ganda! Salamat, Julio. Pero, bakit mo ito'y binigay? I want you to remember this moment. This is just the beginning of something beautiful between us. Nakangiting tugon nito sa kanya. Dahil sa mga salitang iyon, ang puso ni Meldy ay tila tumalon. Ang mga simpleng sandali ay naging mga alaala na hindi niya malilimutan. Sa ilalim ng magandang kalangitan at lumulubog na araw, ay nagdesisyon silang ipakita ang kanilang tunay na damdamin. Julio, may gusto akong sabihin sa'yo. Nagdadalawang isip na sambit niya. Tinignan naman siya ng binata. Tell me, what is it? Natatakot akong magsalita patungkol dito. Pero sa tuwing kasama kita, parang may nararamdaman akong kakaiba. Parang gusto kitang makilala ng mas mabuti. Nahihiya niyang anas. Sumilay naman ang magandang ngiti ni Julio, sakay tutumango. Actually, I feel the same way, Meldy.
I'm so happy every time we're together, and I can't get you out of my mind. I'm always looking for you. I always want to be with you, Meldy. I like you. No, I love you, Meldy. Sa mga salitang iyon, ang mundo ni Meldy ay tila huminto. Ang kanyang mga takot at pangamba ay napawi dahil sa mga salitang binitawan ni Julio. Ang kanilang mga puso ay nag-ugnay. At sa ilalim ng buwan, nagdesisyon silang ipakita ang kanilang tunay na pagmamahalan. I love you, Julio. Sobrang saya ko na nakilala kita. Aniya, sa wakas ay nagkalakas loob na rin siyang isiwalat ang mga salitang iyon. I love you too, Meldy. You make me feel alive. Balik naman ang binata sa kanya. Saka siya marahang kinabig nito, palapit sa kanya upang gawaran ng mahigpit na yakap. Pagkatapos ay ang kanilang mga labi ay nagtagpo sa isang banayad na halik. Ang kanilang mga puso ay nag-isa. At sa ilalim ng maliwanag na buwan, sila ay nagpasya na ipaglaban ang kanilang pag-ibig. Kahit ano pa man ang mangyari. Mula sa araw na iyon, ang kanilang relasyon ay nagbago. Ang bawat araw ay naging isang bagong simula. Puno ng pag-asa at pagmamahalan. Ang pag-ibig ni Meldy at Julio ay nagsimulang mag-usbong sa gitna ng mga magagandang tanawin ng kanilang bayan. Ngunit ang kanilang relasyon ay hindi nagtagal na napapansin ng mga tao sa kanilang komunidad. Ang mga chismis ay nagsimulang kumalat na parang apoy at ang mga panghuhusga ng mga tao ay nagsimulang mag-ulan sa kanilang pagmamahalan. Isang araw, habang naglalakad sina Meldy at Julio sa palengke, nakasalubong nila si Aling Marta, isang matandang babae na kilala sa kanyang pagiging chismosa. Aba, Meldy, ang ganda mo naman ngayon. May bagong kasintahan ka na pala. Kano pa? Bulalas ng ginang. Napatikim naman siya sa kapilit na napangiti. Opo, Aling Marta. Si Julio po. Kaibigan ko. Kaibigan? Aba, hindi ba't nakita ko kayong magkahawak kamay kanina? At ang sweet-sweet niyo pa nga eh. Siguro marami ka ng pera ngayon, ano, Meldy? Huwag ka nang magkaila pa, Ineng. Hindi naman na bago yun dito sa atin. Karamihan sa mga nag-aasawa ay kano ang lahi. At pera lang ang hapol. Pasaring namang litanya nito na may pagkampas pa sa braso niya at sulyap sa binata. Naramdaman ni Meldy ang pag-init ng kanyang muka. Hindi niya alam kung papaanong sasagot kay Aling Marta. Alam niyang hindi niya maiiwasan ang mga chismis, pero nasasaktan siya sa mga panghusga. Meldy is a good person. Not like the others as you say. I understand what you said, but I don't agree with it. Your accusations against her are untrue. Biglang saad naman ni Julio, na bahagya pa siyang kinabig papalapit sa kanya. Ay sus, kunwari pa. Bahala nga kayo dyan. Ismit nito sa kanila. Umalis si Aling Marta at naiwan sina Meldy at Julio na naguguluhan. Ang mga salitang narinig nila ay nag-iwan ng mapait na lasa sa kanilang mga puso. Julio, pasensya ka na. Hindi ko alam kung bakit ganoon ang mga tao dito. Anas niya. Tumango naman ito sa kanya. Don't worry, I'm okay. Araw ng Sabado, day off ni Meldy. Kaya naman nakipagkita si Julio sa may kanto at sinamahan siyang mamalengke. Hindi naman niya akalain na harap-harapan siyang paparatangan ng mga tao. Pero sa kabila ng nangyaring iyon, ay buo pa rin ang loob at desidido pa rin sumama sa kanya ang binata sa kanilang tahanan. Taliwas naman sa mapagmata ng mga kapitbahay ang naging reaksyon ng kanyang pamilya na ipinagpapasalamat niya. Mainit nilang tinanggap si Julio at inasikaso na para bang hindi ito iba sa kanila. Welcome ka dito sa aming bahay, kahit na anong oras at araw. Pagpasensyahan mo na lang kung ito ay maliit at pangit. Anang ni Randy, na inalok pa ito ng tinapay. Hinaina naman ito ni Melanie ng kape. Madalas kang ikwento sa amin ni Meldy. Napakagwapo mo nga sa personal, ano? Mukha kang artista, anak. Mama, ang ingay mo. Saway niya sa ina habang natatawa. Thank you. Now I know where Meldy inherited her kindness. It's from you guys, her family. She is the most beautiful woman I have met, which why I like her. Anas ni Julio. Nahiya naman siya nang marinig ang tinura ng binata. Sinimula na rin siyang asarin ng kanyang mga kapatid at pati na rin ang kanyang mga magulang.
Nakalaunan na ikinatawa na lamang nilang lahat. Ngunit ang kasiyahan na iyon ay panandalian lamang dahil kinabukasan ay sinalubong siya ng mga kismis. Ang mga kapitbahay ay nagsimulang magbulungan at ang mga tao ay nagsimulang magtanong patungkol sa kanilang relasyon. Ang mga panghusga ay nagsimulang mag-ulan sa kanilang pagmamahalan. Aba, nakita ko silang naglalakad sa dalampasigan. Ang sweet nila. Hindi na ako magtataka kung isang araw ay mansyon na ang kanilang bahay. Anang ng isang babae. Hindi ba't ganyan din naman ang nangyari sa anak ni Corazon? Na ngayon ay nasa ibang bansa na ang pamilya. At ito ay dahil sa hapon. Dagdag naman ang matandang kausap nito. Iba talaga kapag maganda, no? Nagiging puhunan ng pagpapayaman. Komento naman ng isang babae. Nakasuot ng duster at may hawak na walis tingting. Narinig ni Meldy ang mga bulong-bulungan. Ang mga salita ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang puso. Nagsimula siyang makaramdam ng pag-aalinlangan. Ang tanong ay kung tama ba ang mga tao? Tama ba ang mga chismis? Pero wala naman siyang pakialam sa pera na meron si Julio. Mahal niya ang binata ng buo niyang puso at hindi dahil upang maiahon nito ang pamilya niya. Nagustuhan niya ang binata sa kabutihang pinapamalas dito sa kanya. Isang araw, nagpa siya si Meldy na humingi ng payo sa kanyang ina. Habang abala ang ginang sa paghahanda ng kanilang pagkain sa kusina, ay nilapitan niya ito at naupo sa silya. Sa may lamesa nakaharap nito. Ma, anong gagawin ko? Parang lahat ng tao ay nanghusga sa akin at kay Julio. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Anang niya. Napahinto naman sa ginagawa ang ginang at napatingin sa kanya. Meldy, huwag kang mag-alala. Ang mga tao ay ganoon lang. Huwag mo silang pansinin. Ang mahalaga ay masaya ka kay Julio. At kung mahal ka rin niya, wala nang iba pang dapat pang ikabahala. Sa kabila ng mga kismis at panghusga, nanatiling matatag si Meldy. Ang kanilang pag-ibig ay nagsilbing pangarap sa mga negatibong salita. Ngunit ang mga pagsubok ay hindi pa tapos. Dumating ang araw ng Martes, kung saan tapos na ang bakasyon ng binata. Hindi niya namalayan na mabilis palang lumipas ang araw at natapos na ang 2 linggong pananatili ni Julio sa Pilipinas. Kailangan na nitong bumalik muli sa ibang bansa. Wait for me, okay? Anang ng binata habang hawak ang kanyang mga kamay. I will settle some things in America. Then, I will come back for you. Just promise me one thing. Wait for me, Meldy. Napatango naman siya. I will. Mag-iingat ka sa biyahe mo, mahal ha? Maghihintay ako kahit kaano man katagal, Julio. I love you, Meldy. I'll be right back as soon as possible. Sambit nito, sabay hatak sa kanya palapit upang ikulong sa mga bisig nito. Isang maigpit na yakap at matamis na halik lamang ang naipabaon niya sa binata. Hindi na rin niya ito naihatid pa sa airport dahil may trabaho siya at ayaw rin ito ng binata. Naghiwalay silang dalawa, bitbit ang kanilang mga pangako sa isa't isa. Malungkot man, ngunit wala na silang magagawa pa. Kaya naman nagtiwala na lamang siya sa binata at muling nagpatuloy sa buhay. Ang mga kismis at panghusga ay patuloy na sumasakit kay Meldy. Hindi lang siya ang naapektuhan. Nakikita niya rin ang pag-aalala sa mga mata ng kanyang pamilya. Kahit pa ilang araw na nilang nakikita ang binata, ay hindi pa rin tumitigil ang mga tao sa panghusga sa kanya. Lalo na nang sumahod na siya at nagdesisyong ipagawa ang kanilang bahay. Tignan mo nga naman mukhang nakakubra ka, Meldy ah. Anang ng babae na may sipit ng damit sa ulo. Sandali siyang natigilan dahil sa kanyang narinig. Nagbayad kasi siya ng utang at bibili na rin siya ng pagkain sa tindahan ni Aling Nena nang dumating ang isa nilang kapitbahay na galing pa sa paglalabada dahil basa pa ang suot nitong duster at may ilang sipit pa ng damit sa buhok. Ang aga-aga naman niyang bunganga mo, Rosa. Kung ingkit ka sa bata, maghanap ka rin ng kano. Makaano ka naman dyan ay akala mo naman ay may naiambag ka sa buhay nila. Pasaring na saad ni Aling Nena na dumungaw pa sa bintana ng tindahan nito. Napahirap naman ang ginang. Totoo naman kasi ang sinasabi ko. Tignan mo nga at nakapagpagawa na ng bahay. Sumahod po kasi ako sa trabaho ko bilang receptionist sa resort. Kung gusto niyo po, ay ipapakita ko po sa inyo ang resibo ng una kong sahod
para maniwala po kayo na sariling pera ko po ang ginagastos namin para maipagawa po ang bahay. Anas naman niya nang hindi na siya makapagpigil pa. Napapalakpak naman ng isang bagsak si Aling Nena. Ipapakita daw sa'yo ng bata ang mga resibo. Makapagsalita ka kasi akala mo naman alam mo na ang lahat. Ay sus, bahala na nga kayo dyan. Asik ni Rosa. Hay, yung utang mo mahaba na. Magbayad ka na. Hindi yung puro chismis ang inatupag mo. Sigaw naman ang ginang mula sa loob ng tindahan nito. Hindi naman na nakapagsalita pa si Aling Rosa dahil umalis na ito. Napatawa na lamang siya saka nagpasalamat kay Aling Nena sa pagtatanggol nito sa kanya. Simula noon, sa tuwing may lalapit at manghusga sa kanya, ay hindi na siya nagdadalawang isip pa na sagutin ng mga ito. Pinaghahandaan din niya ang mga ito dahil palagi na rin niyang dinadala ang kanyang notebook kung saan nakalagay ang mga resibo at komputasyon ng lahat ng pera niya. Ginagamit niya iyon upang maipakita sa mga tao na mali ang mga paratang ng mga ito. Maganda na ang buhay niya. Puna ng isang matandang babae na may bitbit na basket. Tumango naman siya sa kangumiti. Opo, nagsisikap po kasi ako magtrabaho. Kung gusto niyo rin pong kumita ng malaking pera, hiring pa po sa resort ng amo ko. Baka po gusto yung mag-apply ng anak niyo. Ang dalagang kilala ng lahat noon na mahinin at tahimik ay nagbago na. Wala na siyang kinakatakutan at hindi na rin niya pinapalampas pa ang mga tao na nanghuhusga sa kanya at sa pamilya niya. Lumalaban siya ng patas sa pagpapakita ng pagsisikap niya upang maiahon sa hirap ang kanyang pamilya. Dumating na ang araw ng kapistahan ng bayan. Hindi naman maiwasan na malungkot ni Meldy dahil pinaplano pa naman niya sana ay sila ni Julio ang magpunta sa bayan upang sila ay magsaya. Pero nawala sa kanilang isipan ang patungkol sa pag-uwi ng binata at pag-check out sa resort. Ganoon pa man, ay masaya pa rin siya sa mga kakaunting oras na magkasama sila. Kaya naman niyaya na lamang niya ang kanyang pamilya at sabay-sabay silang nagpunta sa bayan. Ang ganda naman dito ate, at ang daming mga ilaw, at ang sarap pa ng mga pagkain. Bulalas ni Mark. Napatawa naman siya. Oo, kaya naman, huwag kayong mag-aalinlangan na pumili ng mga gusto nyo ha. Minsan lamang ito kaya naman, lubusin na natin. Binigyan niya ang kanyang mga kapatid ng pera na maaari nilang gastusin anuman gusto nila. Maging ang kanyang ama at ina ay inabutan rin niya. Kahit pa noong una ay ayaw nila itong tanggapin. Naghiwa-hiwalay naman sila pagkatapos nilang kumain sa isang karinderya dahil magkakaiba sila ng gustong puntahan na pasyalan. Mag-isa na nakaupo si Meldy sa isang bangkuang kahoy sa may parke habang pinapanood ang malaking fountain na nag-iiba-iba ang mga kulay. Sumasayaw rin ang mga tubig nito na sumasabay sa masayang salo ng musika. Ang ganda naman, sambit niya. I will bet to every man here that I can prove that wrong. The woman in front of me is far more gorgeous than that fountain. Halos kumawala na mula sa kanyang dibdib ang kanyang puso nang marinig ang pamilyar na boses na kilalang kilala niya. Hindi siya makakilos at hindi niya magawang lumingon dahil ayaw niyang umasa. Natatakot siya na baka guni-guni lamang niya iyon dahil sa labis na pananabik sa binata. Pero ang pangamba niyang iyon ay nawala nang makita niya si Julio sa kanyang harapan. May matamis itong ngiti sa labi at may bitbit na isang bungkos na pulang rosas. I miss you so much that I need to finish everything in a flash just to see you again. Honest ito. Julio? Kailan ka pa ba nakabalik ng Pilipinas? Bakit hindi ka nagsabi? Saan ka tumutuloy? Sunod-sunod na tanong niya rito. Napatawa naman ang binata sa kanya. I just arrived here this morning and I checked in the resort again. Did you miss me? Tumango naman siya, saka siya tumayo at patalon na yumakap kay Julio. I miss you so much. Bulong niya rito. Ilang minuto silang nagtagal sa ganoong sitwasyon hanggang sa unang kumalas ng pagkakayakap si Meldy. Binigay naman ng binata sa kanya ang bitbit na bulaklak, saka siya ginawaran ng halik sa may noo. I promised to celebrate this fiesta with you, right? So, come on and show me everything here. Let's enjoy and create new happy memories. Sad ni Julio. Tumango naman siya bilang tugon. Sa kanya ito hinawakan sa kamay at hinila papunta sa una nilang destinasyon.
Nilibot at pinuntahan nga nilang dalawa ng magkasama ang lahat ng pasyalan sa bayan. Sinubukan rin nila ang lahat ng palaro at pati na rin ang pagkain sa iba't ibang mga tindahan at establishmento. Wala silang sinayang na mga oras at patuloy na gumawa ng maraming masasayang mga alaala ng magkasama. Sa resort na nga na pinagtatrabahuan ni Meldy tumuloy itong si Julio. Araw-araw siya nitong pinupuntahan sa may reception desk upang makipagkwentuhan at samahan siya. Dinadalhan na rin siya nito ng pagkain at palaging kinakamusta. Hindi siya nito pinapabayaan na mas nagpahulog pa sa kanya sa binata. Isang araw ay muling sumama sa kanya ang binata papunta sa kanilang munting tahanan. Hindi pa tapos ang pagpapagawa nila ng bahay, kaya naman medyo makalat pa ang paligid. Pero hindi pa rin nagpatinag ang binata at sumama pa rin sa kanya. Katulad ng kanilang inaasahan, ay sinalubong na naman sila ng mga panguhusgang tingin ng mga tao. Nagbulungan na naman ang kanyang mga kapitbahay at may ilan rin namang mga naglalakas loob na kumausap sa binata kahit papautal-utal ang pag-i-Ingles ng mga ito. Hindi na lamang nila pinansin ng mga ito at nagpatuloy na lamang sa pagpasok sa bahay. I am planning to stay here in the Philippines for good. I want to be with Meldy. I am here to ask for her family's blessing. Anang ng binata na nagpatigil sa kanya. Kasalukuyan silang nasa pagkainan at kumakain ng pansit. Kaya naman laking gulat niya nang marinig ang tinura na yon ng binata. Bakas rin sa mga mukha ng kanyang pamilyang pagkagulat, kaya naman hindi niya maiwasan ang pangibabawan ng kaba. Wala naman akong pagtutol sa anumang meron sa inyo ng aking anak. Kung saan siya masaya ay doon din kami, ani ni Melanie. Tumango naman ang kanyang ama. Susuportahan namin si Meldy sa anumang desisyon niya. Para siyang nabunutan ng tinik dahil sa mga sinabi ng kanyang magulang. Bilang tugon sa mga tinura nila, nilingon naman siya ng binata na kinainit ng mga pisngi niya. I would like to take this opportunity to propose to you, Meldy. Anito, sabay labas ng isang maliit na kulay pulang kahon at lumuhod gamit ang isa nitong tuhod. In front of your family, I would like to ask you a question, Meldy. Will you be my girlfriend? No, I want even better. Will you be my wife? Kasabay ng pagtulo ng kanyang luha ay ang kanyang sunod-sunod na pagtango. Oo naman. Nagpalakpakan naman ang kanyang mga magulang at pati na rin ang kanyang mga kapatid bilang pagbati sa kanilang dalawa. Doon ay isinuot na nga ni Julio sa kanyang daliri ang isang singsing, kasunod ng paghalik nito sa kanyang noo at magkabilang pisngi. Simula noon, ay araw-araw na siyang hinahatid sundo ni Julio sa kanilang tahanan. Wala na rin silang pakialam sa mga bulong-bulungan at patatalas na mga mata ng kanilang mga kapitbahay. Hanggang sa matapos na sila sa pag-aayos ng kanilang munting bahay, ay doon niya na ito pinatuloy. Nang hinayang kasi siya sa ginagastos ng binata sa resort sa mga pag-extend nito sa check-in. Hindi rin kasi biro ang halaga ng isang kwarto roon sa resort. Dahil araw-araw ay kailangan itong magbayad. Unti-unting nagbago ang pananaw ng mga tao sa bayan. Nakita nila ang pagsisikap at pagmamahalan ni Meldy at Julio. Ang kismis ay napalitan ng paghanga at paggalang. Ang kanilang pag-ibig na minsan ay pinagdudahan ay naging mas matatag dahil sa mga pagsubok na kanilang hinarap. Ang kanilang kwento ay naging inspirasyon sa iba na nagpapatunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi matatalo ng mga kismis at panghusga. Hanggang sa ang mga pangarap na dating tila malayo ay ngayon tila nasa kanyang mga kamay na. Buwan ng Mayo, araw ng Sabado, ay naganap ang araw na pinakahihintay ni Meldy. Ito ay walang iba kung hindi ang kanilang kasal. Sa resort kung saan sila pinagtagpo ng tadhana, ay doon dinaos ang kanilang pag-iisang dibdib. Pinaghandaan talaga nilang dalawa iyon. Dahil isa iyon sa pangarap ni Meldy, ang maikasal sa taong mahal niya, kasama ang kanyang pamilya sa isang lugar na kanilang gustong-gusto. Ito ay ang sa tabing dagat. Sa araw ng kanilang kasal, nagsuot si Meldy ng isang puting damit na gawa ng kanyang ina. Si Julio naman ay napakagwapo sa kanyang itim na suit. Ang kanilang mga mata ay nagliliwanag sa kagalakan. Sa harap ng kanilang mga mahal sa buhay, nagbigay ng panata sina Meldy at Julio. Pinangako nila na mamahalin at aalagaan nila ang isa't isa hanggang sa huli.
Julio, ikaw ang aking pinakamamahal. Ikaw ang aking inspirasyon. Ikaw ang aking tahanan. Pangako kong mamahalin kita ng buong puso ko hanggang sa wakas ng panahon. Aniya, Meldy, ikaw ang aking pangarap. Ikaw ang aking kaligayahan. Ikaw ang aking katuwang sa buhay. Pangako kong aalagaan kita. Ipagtatanggol kita at mamahalin kita ng buong puso hanggang sa uli. Saad naman ni Julio na halatang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Nagulat si Meldy na binibigkas pala ng binata ang baw nito sa wikang Tagalog. Hindi niya inaasahan iyon at talagang nagpatuloy niyon sa puso niya sa saya. Bagamat alam niyang nahihirapan ang binata sa pagsasalita, ay ginawa pa rin ito para sa kanya. Matapos ang seremonya, nagsaya ang lahat sa isang malaking salo-salo. Ang mga tao ay nagsasayawan, kumakain at nagtatawanan. Ang kanilang pagdiriwang ay naging simbolo ng kanilang pagmamahalan at pagsisikap. At sa pagtatapos ng araw, naglakad sina Meldy at Julio sa dalampasigan na palagi nilang ginagawa. Hawak nila ang mga kamay ng isa't isa at ang kanilang mga puso ay puno ng pagmamahal at pag-asa. Julio, hindi ako makapaniwala na tayo ngayon ay mag-asawa. Napakasaya ko. Saad niya. Bahagya namang napatawa ang binata, sabay bitaw sa kamay niya upang ipulupot iyon sa kanyang bewang. Meldy, me too. All suffering and trials are worth it because of you. I love you very much. Parang panaginip lamang ang lahat. Hindi ko inaasahan ang mga nangyari. Tunay na biyaya ka sa akin ng may kapal. Napakaswerte ko at nakilala kita. Anas niya. Sa kanya hinilig ang ulo sa balikat ng binata. Nakatanaw sila ngayon sa mapayapang karagatan. What if I tell you that I have another surprise for you? Napatingin naman siya sa binata. Sorpresa? Sapat na ang mga nagawa mo para sa akin. Wala na akong ano pang hihilingin pa, Julio. No, I insist. Tugon naman ito, habang may magandang ngiti sa kanyang mga labi. Magtatanong pa sana siya nang marinig niya ang boses ng kanyang mga kapatid. Papalapit sila sa kanila habang may bitbit na isang kahon. Nagtataka man, ay hinayaan na muna niyang makalapit ang mga ito bago siya magsalita. Bakit? Ano yan? Tanong niya. Napatawa naman si Claire. Buksan mo, ate. Hawak naman ni Ethan ang kahon na kulay pula at lahat sila ay pawang mga nakangiti sa kanya. Kaya naman upang maibsan ang kanyang pagtataka, ay binuksan na nga niya ang kahon. Napakunot naman siya nang makita ang isang brown envelope sa loob nito. Kinuha niya iyon at marahang binuksan. Ownership of Rendezvous Resort? Sambit niya. Nag-uunahang tumulo ang kanyang mga luha nang makita ang kanyang pangalan doon. Pakiramdam niya ay nagwagi siya sa loto. Hindi siya makapaniwala na nakapangalan sa kanya ang resort na pinagtatrabahuan lamang niya noon. Ang lugar na pinagsimulan ng lahat. Totoo ba ito? Tanong niya. Sabay-sabay naman na tumango ang kanyang mga kapatid. Sabay sabi ng, "Congratulations, ate." Lumingo naman siya sa binata. Ginawa mo ito para sa akin? Pero sobra-sobra na ito, Julio. This place is memorable for the both of us. In order to keep that precious memories, I decided to buy the resort and give it to you. You are now the new owner of the resort. Nakangiting anas nito. Isang mahigpit at mainit na yakap ang ibinigay niya sa binata, kasunod ng isang halik sa mga labi nito. Labis ang kanyang kasiyahan na para bang ayaw na niyang matapos ang araw na iyon. Maraming salamat. Salamat talaga. Mahal kita, Julio. Bulong niya rito. Mahal din kita. Anang ng binata na pautal-utal pa at hirap na magsalita ng wikang Tagalog. Ang kanilang kwento ay nagpapatunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi matatalo ng mga chismis at panghusga. Ang kanilang pagmamahalan ay nagbigay ng inspirasyon sa iba at ang kanilang kwento ay naging isang alamat sa kanilang bayan. Ang kanilang pag-ibig ay naging isang simbolo at pag-asa at pagtitiwala. Ang kwento ni Meldy at Julio ay nagtapos sa isang masayang simula ng kanilang buhay magkasama. Ang kanilang pagmamahalan ay naging inspirasyon sa lahat na nagpapatunay na ang tunay na pag-ibig ay siyang laging nagwawagi.